Ang unang gabi na nakita ko siya ay parang eksena sa isang pelikula. Nasa isang kasalan kami ng pinsan ko at sa gitna ng masayang tugtog ng banda, may isang babae na tumayo mula sa gilid ng entablado upang magsalita. Siya ang abay ng bride, ngunit ang bawat salitang lumabas sa kaniyang bibig ay tila tumama sa puso ko sa paraang hindi ko maipaliwanag. Mahaba ang buhok niya, maitim na tila gabi, at ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng tapang. Hindi siya ang tipikal na babaeng hinahangaan ng marami, ngunit may kung anong kakaiba sa presensya niya, isang bagay na hindi ko pa nararamdaman sa kahit kanino. Siya si Elena, bulong sa akin ng pinsan ko. Ang babaeng pinipilit ng pamilya natin na huwag lapitan. Magulo ang buhay niya, Mark, huwag mong pag-aksayahan ng panahon. Sinabi ko sa sarili ko na susundin ko ang payo niya, ngunit paano mo pipigilan ang puso mong tumibok para sa isang tao? Sa gabing iyon, habang patuloy ang kasiyahan, natagpuan ko ang sarili kong palaging hinahanap ang kinaroroonan ni Elena. Hindi siya katulad ng ibang mga babae na masyadong maayos, masyadong formal. May kung anong ligaw sa aura niya, isang bagay na masakit pero maganda. Nang magtagpo ang mga mata namin, parang may bumangga sa dibdib ko. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng misteryo. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi ko siya makalimutan. Sinubukan kong huwag magpakita ng interes, ngunit tila sinasadya ng pagkakataon na magtagpo kami muli. Sa isang birthday party ng kaibigan, sa isang pagtitipon sa baryo, palaging nandyan siya. Hindi ko alam kung bakit, pero palaging may lakas ng loob siyang lumapit at makipag-usap. Ikaw yung pinsan ni Carlo, di ba? Tanong niya minsan habang hawak ang isang baso ng juice. Oo, sagot ko, pilit na pinipigilan ng kaba sa dibdib ko. Ikaw si Elena, alam ko kung sino ka. Ngumisi siya, isang nangising parang alam niyang may kung anong tensyon sa pagitan naming dalawa. Sinasabi nila masyado daw akong magulo para sa inyo. Aniya, diretso ang tingin sa akin. Baka dapat umiwas ka. Hindi ko alam kung bakit bigla akong napatawa. Hindi ko alam kung tama yan, sabi ko, pero siguro dapat nga. Ngunit hindi ako umiwas. Sa halip, mas lalo kaming naging malapit. Ang mga kwento niya ay palaging may kasamang sakit, ang iniwang pamilya, ang mga maling desisyon, ang mga taong tila palaging gusto siyang pabagsakin. Sa kabila ng lahat ng iyon, may lakas siyang hindi ko maipaliwanag. Hindi siya perpekto, pero hindi ko siya maalis sa isip ko. Nang malaman ng pamilya ko na madalas na kaming nagkikita, nag-umpisa ang gulo. Una, si mama ang kumausap sa akin. Mark, anak, hindi siya para sa'yo. Alam mo kung gaano kahalaga ang reputasyon ng pamilya natin. Hindi mo pwedeng sirain ang pangalan natin dahil lang sa babaeng yan. Pero ma, hindi naman siya masama. Hindi niyo lang siya kilala. Sagot ko, pilit na pinagtatanggol si Elena. Alam namin kung sino siya, Mark. Alam namin ang mga ginawa niya sa nakaraan. Hindi siya ang tamang babae para sa'yo. Kung talagang mahal mo ang pamilya mo, iiwas ka sa kanya. Ang mga salitang iyon ang tumatak sa isip ko. Mahal ko ang pamilya ko, pero paano ko pipigilin ang puso kong mahalin ang isang tao na parang naging bahagi na ng buhay ko? Sinubukan kong umiwas kay Elena, ngunit palaging may paraan ng tadhana para magtagpo kami. Parang isang magnet, hindi ko siya kayang kalimutan. Isang gabi, tinawagan niya ako. Mark, kailangan kita. May nangyari. Halos tumalon ang puso ko sa kaba habang patakbo akong pumunta sa lugar kung saan sinabi niyang magkikita kami. Nakita ko siya sa gilid ng isang park, nakaupo sa isang bench. Namumugto ang mga mata niya at halata sa mukha niya ang pagod. Anong nangyari? Tanong ko. May mga tao sa baryo na sinisiraan ako. Sinasabi nila na niloko ko daw ang isang pamilya para makakuha ng pera. Hindi totoo yon, pero wala akong magawa. Pinapaalis na nila ako. Wala na akong mapuntahan.
Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ang kahinaan ni Elena, ang bahagi ng pagkatao niya na tinatago niya sa lahat. Walang ibang tao sa paligid na handang pakinggan siya. Ako lang. At alam ko na sa sandaling iyon, hindi ko siya kayang iwanan. Sumama ka sa akin, sabi ko, hindi iniisip ang magiging galit ng pamilya ko. Hindi kita pababayaan. Ngunit bago pa siya makasagot, may dumating na dalawang lalaking pamilyar sa akin. Ang isa sa kanila ay si Tito Romy, ang kapatid ni Mama. Ang mukha niya ay puno ng galit. "Mark, anong ginagawa mo dito kasama yang babae?" Tanong niya, halos sumigaw. "Hindi mo ba alam na sinisira niya ang pamilya natin?" "Hindi siya ganoon, Tito," sagot ko, ngunit hindi niya ako pinakinggan. Hinila niya ako palayo kay Elena habang ang isa sa mga lalaki ay nakatingin kay Elena ng may pagkapuot. "Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mark. Kung talagang mahal mo kami, iiwas ka sa babaeng yan." Bulyaw pa ni Tito Romy. Napatingin ako kay Elena. Tahimik siyang nakatayo, ngunit sa mga mata niya ay naroon ang sakit. Alam ko na sa sandaling iyon, kailangan kong pumili. Ngunit bago pa ako makapagdesisyon, may binitawang salita si Elena na hindi ko inaasahan. "Mark, hindi mo dapat malaman, pero..." Nanginginig ang boses niya. "Ako ang dahilan kung bakit iniwan ng papa mo ang pamilya niyo noon." Napatigil ako. Parang biglang huminto ang mundo. Ang babaeng pinaglalaban ko ay may koneksyon sa pinakamalalim na sugat ng pamilya ko, ang sugat na ilang taon ng pilit naming nilulutas. Sa harapan ni Tito Romy, si Elena at ang sarili kong puso, naramdaman ko ang pinakamalaking labanan sa buhay ko. Sa kabila ng galit ni Mama at Papa, hindi ko napigilan ang sarili kong muling makipagkita kay Ana, ang babaeng kinaiinisan ng pamilya ko. Para sa kanila, siya ang simbolo ng lahat ng hindi ka nais-nais. Mahirap, walang maipagmamalaki at sa tingin nila, isang manipulatibong babae na ang tanging hangad ay ang kayamanan ng aming pamilya. Pero para sa akin, si Ana ang liwanag sa gitna ng kadilimang bumabalot sa mundo ko. Ang bawat ngiti niya ay tila isang pangako na may pag-asa pa para sa akin. Kahit pa ang bawat hakbang ko patungo sa kanya'y naglalayo sa akin sa pamilya ko. Nasa ilalim kami ng puno ng mangga sa likod ng bahay ni na Ana noong gabing iyon. Ang simpleng kubo nila ay napapalibutan ng mga alingawngaw ng kuliglig at ang amoy ng basang lupa ay tumatago sa hangin. Suot niya ang isang lumang bestidang floral na tila hinabi na ng panahon, pero sa mata ko, siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman ko ang init na tila bumalot sa buong pagkatao ko. "Sigurado ka ba?" tanong niya, mahina ngunit puno ng pag-aalala. "Alam kong mahal mo ang pamilya mo. Ayokong maging dahilan para masira ang relasyon mo sa kanila." Tila bumao ng tanong na iyon sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Paano mo pipiliin ang pagitan ng dalawang bagay na parehong mahalaga sa'yo? Ang pamilya ko ang naging sandigan ko mula pagkabata. Ngunit si Ana ang dahilan kung bakit nararamdaman kong buhay ako sa kasalukuyan. "Mahal kita, Ana," sagot ko, kasabay ng pagpisil sa kamay niya. "Hindi kita kayang talikuran." Ngunit bago pa siya makasagot, narinig ko ang pamilyar na tunog ng makina ng kotse. Napalingon kami at nakita ko ang itim na SUV ni Papa na nagmamadaling pumarada sa harap ng kubo. Bumaba si Papa, kasunod ang dalawa kong kapatid na lalaki. Ang mga mukha nila'y puno ng galit at ang presensya nila'y parang isang bagyong papalapit. "Alam mo bang kahihiyan ang dinadala mo sa pamilya natin?" Sigaw ni Papa habang naglalakad papunta sa amin. Ang boses niya ay malakas, umaalingawngaw sa paligid. Hindi ko alam kung paano sila nalaman kung nasaan kami ni Ana. Ngunit wala ng oras para magtanong. "Papa, hindi ito tungkol sa inyo. Hindi ito tungkol sa pera o reputasyon. Mahal ko si Ana," sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili.
Ngunit parang hindi ako narinig ni Papa. Ang galit niya ay tila isang pader na hindi ko kayang tibagin. Ang babaeng yan, siya ang dahilan kung bakit nag-aaway ang pamilya natin. Hindi mo ba naiintindihan? Isa siyang problema at ikaw ang gumagawa ng paraan para lalo pang lumaki ang problema. Patuloy ni Papa habang lumalapit pa. Narinig ko ang hikbi ni Ana sa tabi ko. Nakita ko ang pag-agos ng luha niya at ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Gusto kong protektahan siya pero paano ko pipigilan ang sariling pamilya ko? Ang bawat hakbang ni Papa ay parang dagok sa puso ko at ang galit sa mga mata ng mga kapatid ko'y parang apoy na handang lamunin ang lahat. Hindi niya kasalanan, ako ang pumili nito. Ako ang pumili sa kanya, sagot ko. Pilit na nilalabanan ang takot sa dibdib ko. Ngunit hindi pa rin sila tumitigil. Biglang sumingit si Mateo, ang panganay kong kapatid. Kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo na lang siya suportahan ng palihim? Bakit kailangan mong ilantad ang kahihiyan sa lahat? Alam mo ba kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa pamilya natin? Ang pangalan natin, dinudungisan mo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko kailangan ang pangalan niyo para mabuhay. Hindi ko kailangan ang kayamanan ni Papa para maging masaya. Ang kailangan ko ay si Ana. Tahimik silang lahat sa saglit na iyon. Ang mga kuliglig sa paligid ay parang naging mas malakas habang bumibigat ang tensyon sa pagitan namin. Si Ana, na nasa tabi ko pa rin, ay tahimik na umiiyak. Kung talagang mahal mo siya, malamig na sabi ni Papa, pumili ka, kami o siya. Pero kung pipiliin mo siya, huwag ka nang bumalik sa bahay natin. Hindi ka na namin pamilya. Ang mga salitang iyon ay parang mga espada na tumusok sa dibdib ko. Hindi ako makapagsalita. Naramdaman ko ang pagbitaw ni Ana sa kamay ko. Napatingin ako sa kanya at ang mga mata niya ay puno ng sakit na hindi ko kayang sukatin. Hindi ko kayang ipaglaban ka kung masisira ka. Bulong niya, halos hindi ko marinig. Hindi ko kayang maging dahilan ng pagkakawatak-watak ng pamilya mo. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan akong nakatayo roon, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang bawat hakbang niya ay parang pumapatak na ulan sa puso ko. Unti-unti akong nilulunod sa lungkot. Pumili na siya, sabi ni Papa, malamig at walang emosyon. Umalis na siya. Ano pa ang hinihintay mo? Ngunit sa kabila ng sinabi niya, naramdaman ko ang isang kakaibang damdamin sa dibdib ko. Tumingin ako kay Papa, sa mga kapatid ko, at sa kubo ni Ana. Hindi ko alam kung ano ang tamang gagawin, pero alam ko na ang desisyon ko ay magbabago ng buhay ko magpakailanman. Tumingin ako sa kanila at isinara ang mga kamao ko. Hindi pa tapos ang laban na ito, bulong ko sa sarili ko, bago lumakad patungo sa direksyon ni Ana. Pagkatapos ng mainit na pagtatalo sa hapunan noong nakaraang linggo, naramdaman kong unti-unti akong nagiging estranghero sa sariling tahanan. Ang bawat tingin ng aking mga magulang ay tila mga sibat na bumabaon sa dibdib ko. Habang si Kuya naman, na dati kakampi ko sa lahat ng bagay, ay biglang naging malamig at tahimik. Alam kong si Clara ang dahilan ng lahat ng ito. Ang babaeng minahal ko ay siya ring babaeng kinamumuhian nila. At habang tumatagal, parang ang pagmamahal ko sa kanya ang nagiging pader na humahati sa pagitan ko at ng pamilya ko. Isang gabi, narinig ko si Mama na umiiyak sa kwarto nila ni Papa. Hindi ko sinadyang marinig ang usapan nila. Bakit hindi niya tayo pinapakinggan? Bakit niya pipiliin ang babaeng iyon kaysa sa atin? Tanong ni Mama habang puno ng hinanakit ang boses. Kung talagang mahal niya tayo, hindi niya hahayaang masira ang pamilya natin dahil sa babaeng iyon, sagot ni Papa, na kahit pa mahina ang tono ay ramdam ko ang lalim ng kanyang galit. Tumigil ako sa paglalakad papunta sa kwarto ko at nanatiling nakatayo sa madilim na pasilyo. Pinakikinggan ang bawat salitang parang kutsilyong humihiwa sa puso ko. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Bumangon ako at tumingin sa labas ng bintana. Ang buwan ay maliwanag,
Ngunit ang pakiramdam ko ay parang nasa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Hindi ko maiwasang itanong sa sarili, tama ba ang ginagawa ko? Tama bang ipaglaban si Clara kahit pa alam kong hindi siya tatanggapin ng pamilya ko? Kinabukasan, nagpa siya akong makipagkita kay Clara. Nakaupo siya sa paborito naming bench sa parke, suot ang simpleng bestida na palaging bumabagay sa kanya. Nang makita niya ako, ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong nahihirapan ka, sabi niya habang hinawakan ang kamay ko. Kung gusto mong sumuko, naiintindihan ko. Napatingin ako sa kanya, sa babaeng hindi kailanman bumitaw sa akin kahit pa alam niyang bawat hakbang namin ay punong-puno ng balakid. Hindi ko kayang sumuko, Clara. Hindi ko kayang mawala ka. Napangiti siya, ngunit alam kong ang nanggiting iyon ay may halong pag-aalala. Ang pagmamahal niya sa akin ay totoo, ngunit alam kong iniisip niya rin ang magiging kapalit nito. Sa bawat araw na lumilipas, parang lumalakas ang presyur sa pagitan ng pamilya ko at ni Clara. Sa tuwing umuuwi ako, nararamdaman ko ang bigat ng tensyon. Hindi na kami nag-uusap ng gaya ng dati. Ang mga simpleng bagay tulad ng hapunan o panunood ng TV ay naging katahimikan na lamang. Hindi ko na maramdaman ang init ng tahanan. Naging malamig na espasyo ang lugar na dati kong tinatawag na tahanan. Ngunit isang araw, nagulat ako nang biglang tumawag si Mama sa akin habang nasa trabaho ako. Umuwi ka agad mamaya, may mahalagang bagay kaming pag-uusapan. Ang tono ng boses niya ay seryoso, walang bahid ng init o pagmamalasakit. Agad akong kinabahan, alam kong may kinalaman ito kay Clara. Pagdating ko sa bahay, naroon sina Mama, Papa at si Kuya. Nakaupo sila sa sala at sa gitna ng mesa ay nakapatong ang isang envelope. Ang aura ng paligid ay parang korte kung saan ako ang akusado. Ano ito? Tanong ko habang sinusubukang maging kalmado. Si Papa ang unang nagsalita. Ito ang huling pagkakataon mo. Hindi namin tatanggapin si Clara sa pamilya. Kung ipagpapatuloy mo ang relasyon niyo, kailangan mong umalis dito. Hindi ka na namin susuportahan. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang ultimatum na binigay nila o ang malamig na paraan ng kanilang pagsasabi nito. Si Mama naman, na palaging malambot ang puso, ay nagpatuloy. Ginawa namin ito dahil mahal ka namin. Hindi namin gusto ang babaeng iyon para sa'yo. Hindi siya ang nararapat. Sa pagkakataong iyon, tumingin ako kay Kuya, umaasang makakakita ng kahit kaunting simpatiya, ngunit umiling lamang siya. Alam mo naman ang tama, bunso, pamilya mo ang una sa lahat. Tumayo ako, pinipilit na manatiling matatag. Hindi niyo ba nakikita kung gaano ko siya kamahal? Hindi niyo ba naiintindihan na siya ang nagpapasaya sa akin? Ang boses ko'y nanginginig, ngunit hindi sila natinag. Sa huling pagkakataon, sinabi ni Papa, "Mamili ka, anak, pamilya o siya." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa utak ko habang tumalikod ako at umakyat sa kwarto. Hindi ko alam kung paano gagawin ang desisyon na iyon. Sa isang banda, ang pamilya ko ang naging sandigan ko sa buong buhay ko. Sa kabilang banda, si Clara ang nagbigay ng dahilan para lumaban, magmahal at maging buo bilang tao. Kinabukasan, nagpasya akong magpaalam sa kanila. Hindi ko pa sigurado ang magiging desisyon ko, ngunit alam kong kailangan kong magpahinga mula sa tensyon. Habang nag-aayos ng gamit, biglang may kumatok sa pinto ng kwarto ko. Si Kuya. "Sigurado ka na ba diyan?" Tanong niya, ngunit hindi ko masagot. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng emosyon. "Alam mo ba kung sino si Clara talaga?" Napakunot ang noo ko. "Anong ibig mong sabihin?" Huminga siya ng malalim, halatang pinag-isipan ng sasabihin. "Hindi siya ang iniisip mong babae, may hindi ka pa alam." Sa tono ng boses niya, alam kong may mabigat na revelasyon siyang sasabihin. Ngunit bago pa man ako makapagtanong,
Tumalikod siya at iniwan akong tulala sa kwarto. Ang mga salitang binitiwan niya ay nagbigay ng bagong tanong sa puso ko. Sino nga ba si Clara, ang babaeng minahal ko? Nagising ako nang may biglang kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Malakas, mabilis, parang may nagmamadali. Sa unang pagkilos, akala ko nananaginip pa ako dahil sa bigat ng pakiramdam ng katawan ko. Pero narinig ko ang boses ni Mama sa labas, galit, halos sumisigaw. Buksan mo to, Miguel, hindi tayo tapos. Humugot ako ng malalim na paghinga bago tumayo. Kahit paano'y alam kong darating ang ganitong sandali. Simula nang malaman ng pamilya ko na si Clara ang babaeng minamahal ko, parang bumaliktad ang mundo ko. Noon pa man, hindi sila pabor kay Clara. Ang mga salita nila palaging may bahid ng paghusga. Mababa raw ang pinagmulan, wala raw direksyon sa buhay, sinisira raw ang reputasyon ng pamilya. Pero para sa akin, si Clara ang mundo ko. Siya ang tahimik kong pahinga sa magulong realidad. Binuksan ko ang pinto at agad akong sinalubong ng nag-aapoy na titig ni Mama. Ano bang iniisip mo, Miguel? Hindi mo ba naiintindihan ang ginagawa mo sa pamilya mo? Sa pangalan natin? Mama, hindi ko intensyon na sirain ang kahit ano. Mahal ko si Clara. Hindi ko siya kayang iwan. Halos marinig ko ang pagputok ng ugat sa sentido niya. Mahal? Mahal? Hindi mo ba naiisip kung anong dala niya sa pamilya natin? Ang mga tao, ang tsismis, ang kahihiyan, ang ama mo, hindi na makatingin sa mga kaibigan niya. Ang kapatid mo, iniiwasan ng mga kaklase niya. At ikaw, Miguel, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang galit niya, pero alam ko rin sa puso ko na hindi ko kayang bitawan si Clara. Hindi ko kayang talikuran ng taong nagbigay ng dahilan sa bawat tibok ng puso ko. Mama, hindi ko kayang mamuhay na para lang sa tingin ng ibang tao. Hindi ko kayang tanggapin na ang pagmamahal ko ay mali dahil lang sa paningin ng iba. Kung hindi niyo siya kayang tanggapin, hindi ko rin alam kung paano ako magiging parte ng pamilya nating ito. Biglang tumahimik si Mama, pero hindi iyon ang uri ng katahimikang kalmado. Naramdaman kong may paparating na bagyo. Tumalikod siya at naglakad pababa ng hagdan. Pero ang mga yapak niya ay mabibigat, galit na galit. Sinundan ko siya kahit alam kong mahirap ang magiging usapan namin. Pagdating sa sala, naroon si Papa nakaupo sa kanyang paboritong silya. Nakayuko ang ulo niya, hawak ang isang baso ng alak. Si Ella, ang kapatid kong babae, nakaupo sa gilid, umiiyak. Ang buong eksena ay parang eksena sa pelikula. Isang pamilyang nagkakawatak-watak sa harap ko. Miguel, sabi ni Papa, mabigat ang bawat salita. Anong klaseng anak ang pinili mong maging? Ang pangalan natin, ang reputasyon natin, lahat ng itinayo ko para sa pamilya natin, lahat iyon binabaliwala mo para sa babaeng iyon. Hindi ko intensyon na sirain ang pangalan natin, Papa. Pero hindi ko kayang mamuhay ng walang Clara. Alam ko na hindi niyo siya nakikita sa paraang nakikita ko siya, pero hindi ibig sabihin na hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal ko. Tumayo si Papa at lumapit sa akin. Ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya, ang tensyon sa pagitan namin. Kung pinili mo siya, tandaan mo, Miguel, hindi mo na kami pinili. Hindi mo pwedeng pagsabayin, isa lang ang pwedeng piliin. Ang mga salitang iyon ang bumalot sa akin. Hinarap ko si Papa, si Mama, si Ella at ang bigat ng desisyon na kailangang gawin. Para bang lahat ng pintuan sa harap ko ay nagbukas ng sabay, pero ang bawat isa'y may bigat na hindi ko kayang sukatin. Mahal ko ang pamilya ko, pero mahal ko rin si Clara. At sa sandaling iyon, pakiramdam ko, wala na akong matatakbuhan. Biglang tumunog ang telepono sa mesa. Sa gitna ng tensyon, lahat kami napalingon. Si Ella ang sumagot, nanginginig ang kamay habang kinukuha ang telepono. Hello? May kakaibang reaksyon sa mukha niya, takot, pagkabigla.
Miguel, tumingin siya sa akin, nanginginig ang boses. Si Clara nasa ospital. Nanlamig ang buong katawan ko. Ano? Bakit? Anong nangyari? Naaksidente siya, tumawag ang kaibigan niya, kritikal ang kondisyon niya. Hindi ko alam kung paano ako gumalaw. Ang mga paa ko parang may sariling isip, nagmamadaling lumabas ng bahay. Narinig ko ang mga tawag ni Mama at Papa, pero binaliwala ko ang lahat. Ang nasa isip ko lang, si Clara. Si Clara na maaring mawala sa akin nang hindi ko man lang siya napagsabihan kung gaano ko siya kamahal. Pagdating ko sa ospital, sinalubong ako ng malamig na hangin at ang amoy ng gamot. Sa reception, nagtatanong ako. Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nang malaman ko ang kwarto niya, tumakbo ako. Hindi alintana ang mga tao sa paligid. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Clara. Nakahiga, maputla, may mga aparato sa paligid niya. Parang tumigil ang mundo ko. Lumapit ako, hawak ang kamay niya, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa nararamdaman noon. Takot na mawala siya. Miguel, mahina niyang sabi, halos pabulong. Clara, huwag kang magsalita, magpahinga ka, nandito ako. Pero bago siya muling magsalita, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mama, si Papa at si Ella. Ang tingin nila kay Clara, malamig, puno ng paghuhusga. Pero ang tingin nila sa akin, mas mabigat, parang hinahatulan nila ang desisyon ko. Miguel, sabi ni Mama, ngayon alam mo na ang ibig sabihin ng pagpili. Dito kami, pero kung siya ang pipiliin mo, pagkatapos nito, wala ka na sa amin. Tumitig ako kay Clara, tumingin sa pamilya ko, at naramdaman kong dumating ang sandaling kailangang magdesisyon. Ngunit bago pa man ako makapagbitiw ng salita, nagsalita si Clara, mahina pero malinaw. Kung mahal mo ako, Miguel, pakawalan mo na ako. Sa kabila ng lahat, hindi ko na kayang magpanggap. Ang bawat hakbang ko papunta sa bahay ay tila may bigat na bakal na nakakadena sa mga paa ko. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong, paano ko sasabihin sa kanila ang ginawa ko? Paano ko haharapin ang galit ng pamilya ko, ang mga tingin nilang tiyak na magpaparamdam sa akin ng pagkasuklam? Pagbukas ko ng pintuan, narinig ko agad ang mga boses nila. Si Mama, si Papa, pati si Ate. Nag-uusap sila sa hapagkainan. Tumuwa pa si Ate ng malakas, parang walang bumabagabag sa kanya. Napapikit ako saglit, pinakiramdaman ang huling sandali ng katahimikang meron pa ako bago nila malaman ang lahat. Pagkatapos ay pumasok ako, pilit na pinapanatiling normal ang kilos ko. Nandiyan ka na pala, anak. Kumain ka na ba? Tanong ni Mama, nakangiti habang inaayos ang mga ulam sa mesa. Hindi ako sumagot agad. Bumigat ang dibdib ko habang tinitingnan sila. Ang pamilya ko, ang mga taong bumuo ng pagkatao ko, ang mga taong minahal ko higit pa sa sarili ko. Pero ngayon, alam kong lahat ng ito ay mababasag. May sasabihin ako, bungad ko, at agad na nawala ang nangiti ni Mama. Lahat sila tumingala at tumingin sa akin, tila inaasahan ang masamang balita. Ano na naman yan, ha? Tanong ni Papa. Tumataginting ang boses niya, puno ng awtoridad at laging handang magpasya. Pinilit kong hindi manginig ang boses ko. Nagkita kami ulit ni Lyra. Biglang bumagsak ang tinidor ni Ate sa mesa. Si Papa umayos ng upo habang si Mama naman ay napahawak sa dibdib niya. Para bang isang mabigat na bagay ang biglang pumatong doon. Ang pangalan ni Lyra, ang babaeng kinaiinisan nila, ang babaeng paulit-ulit nilang sinasabing hindi ko dapat mahalin, ay parang bomba na bumagsak sa gitna ng kwarto. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkita kayo ulit? Mahigpit na tanong ni Papa. Halatang pigil ang galit. Hindi lang kami nagkita, sagot ko. Diretso ang tingin sa kanya. Magkasama na kami, mahal ko siya. Halos sabay-sabay silang napasinghap. Si Ate,
na dati laging kakampi ko sa lahat ng bagay, tumayo mula sa upuan niya, galit na galit ang mga mata. Hindi ka ba natuto? Alam mo kung anong ginawa ng pamilyang yan sa atin? Sigaw niya habang nakaturo sa mukha ko. Alam ko, pero hindi si Leira ang may kasalanan sa lahat ng iyon. Bakit kailangan siyang sisihin para sa mga desisyon ng pamilya niya? Hindi ba tayo rin ang laging sinasabi na huwag manghusga ng tao nang walang dahilan? Tugon ko, ngunit kahit sa sarili kong tenga, parang mahina ang depensa ko. Si Mama, na hindi pa nagsasalita, biglang umiyak. Ang tunog ng hikbi niya ay parang kutsilyong umararo sa dibdib ko. Dahil sa pamilyang iyan, nawalan tayo ng negosyo. Nawalan tayo ng tiwala sa mga kaibigan natin. Wala nang dumadalaw dito. Wala nang gustong makipag-usap sa atin. Paano mo nagawa ito sa amin? Sigaw ni Papa, tumayo na rin at halos yakapin si Mama para patahanin. Hindi ko alam kung paano ko sila mapapakalma. Ang totoo, wala akong plano. Ang alam ko lang, si Leira ang taong nagpaparamdam sa akin ng tunay na saya, ng kalayaan, ng pag-ibig. Pero ang kaligayahan ko ang kabaligtaran ng lahat ng pinanghahawakan ng pamilya ko. Hindi ko siya iiwan. Hindi ko kayang iwan siya kahit anong sabihin niyo, sagot ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, pero alam kong iyon ang totoo. Hindi ko kayang bitawan si Leira. Kung ganon, wala ka ng lugar dito sa bahay na to. Bulyaw ni Papa, ang boses niya ay halos yumanig sa buong kwarto. Natigilan ako, hindi ko inaasahan na darating kami agad sa ganitong punto. Si ate nakatingin sa akin ng may galit at paghamak, habang si Mama ay umiiyak pa rin na tila hindi matanggap ang lahat ng nangyayari. Papa, bulong ko pero hindi siya nakinig. Kung pipiliin mo ang babaeng yan kaysa sa pamilya mo, hindi ka na namin anak. Hindi mo na kami pamilya. Lumayas ka. Dagdag niya, ang mga matay nagliliyab sa galit. At doon naramdaman ko ang bigat ng desisyon na ginawa ko. Ang pamilyang minahal ko, ang mga taong akala ko'y laging nandiyan para sa akin, ay tinatakwil ako dahil sa pag-ibig na pinili ko. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng bahay. Ang alam ko lang, nasa kalsada na ako, naglalakad ng walang direksyon. Ang gabi malamig at ang hangin ay tila nanunuot sa balat ko. Ang mga ilaw ng poste ay parang mga matang nakatingin sa akin, hinuhusgahan ang bawat hakbang ko. Nasa gitna ako ng pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone ko. Ang pangalan ni Lyra ang nasa screen. Saglit akong natigilan bago sinagot ang tawag. Lyra? Tanong ko, halos pabulong. Bakit ang tagal mong sumagot? May problema ba? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Wala na akong pamilya, sagot ko, halos hindi ko kayang sabihin. Tahimik siya sa kabilang linya. Pero bago pa ako makapag-isip ng sasabihin ulit, nakarinig ako ng tunog, isang malakas na putok, parang baril. Lyra? Sigaw ko, nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone. Walang sumagot. Tahimik ang linya, pero sa likod ng katahimikan ay naririnig ko ang tila sigaw ng mga tao. Ang puso ko'y bumilis, ang takot ay unti-unting pumalit sa galit na kanina'y nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero alam kong hindi ito maganda. Ang ginawang desisyon ko, ang pag-ibig na pinili ko, biglang nagkaroon ng mas malaking kapalit. Nag-aalabang gabi, tila nagbabanta ang dilim na sakupin ng bawat sulok ng aking buhay. Nakatayo ako sa gitna ng sala ng bahay, ang bawat yapak ko'y parang nagtatakda ng hatol. Sa harapan ko, ang buong pamilya, mga magulang ko, ang kapatid kong si Lando, pati ang lola kong mahilig magdasal. Lahat sila'y nakatingin sa akin na para bang ako ang kaaway. Ang bawat galaw nila'y nagbababadya ng isang pagsabog. Kuya, seryoso ka ba talaga? Siya? Tanong ni Lando. Puno ng galit ang tinig, sabay hampas ng kamay sa mesa. Narinig ko ang pagkalansing ng baso, ngunit hindi ko magawang lumingon. Ang mga mata niya'y nagliliyab, puno ng sama ng loob. Siya, si Angela.
Ang babaeng pilit kong ipinaglalaban sa kabila ng lahat. Ang babaeng kinaiinisan nila hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang tingin nila sa kanya. Simpleng babae lang si Angela, tahimik, magiliw, ngunit may tatak na tila kasalanan sa mata ng pamilya ko. Ang kanyang amay kilalang sugarol sa bayan. Ang kanyang inay iniwan silang magkapatid para sumama sa ibang lalaki. Para sa pamilya ko, si Angela ay isang babala, isang sumpa na hindi ko dapat yakapin. Anak, hindi mo ba naiisip ang kahihiyan na idudulot nito sa atin? Ang tanong ni Mama, puno ng pighati ang muka. Ang kanyang tinig ay tila piraso ng salamin na sumasaksak sa aking dibdib. Ang pamilya natin ay may reputasyon. Hindi mo pwedeng sirain iyon dahil lang sa isang babae. Reputasyon? Ano bang halaga niyan kung hindi naman ako masaya? Sagot ko, mas matigas kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko na kayang pigilan ang damdamin ko. Ang bawat salita ko'y parang mga saksak sa puso nila, ngunit hindi ko rin kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Si Papa, na tahimik lang kanina, biglang sumingit. Hindi lang ito tungkol sa'yo. Anak, isipin mo ang kinabukasan ng pamilya natin, ang pangalan natin, ang dangal natin. Ang kanyang tinig ay malamig, puno ng awtoridad, na parang tinutulak ako sa sulok. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, may nakita akong kakaibang bagay sa kanyang tingin. Hindi galit, kundi takot. Takot na baka masira ang pader na matagal na nilang itinayo upang protektahan ang kanilang mundo. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi ang pangalan o dangal ang mahalaga sa akin, kundi ang puso ko. Ngunit alam kong hindi niya iyon mauunawaan. Kung mahal mo talaga si Angela, bakit hindi mo siya masabihan na layuan ka na lang? Ang tanong ni Lola na para bang solusyon ng kanyang mga salita. Mas mabuti na ang masaktan ka ngayon kaysa masira ang buhay mo habang buhay. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Pakiramdam ko'y binubuno ko ang isang digmaan na hindi ko inaasahang ganito kahirap. Alam ko ang tama, ngunit ang tama ba ay palaging nasa panig ng pamilya? O minsan, ang tama ay nasa panig ng puso. Nagdesisyon na ako, ang sabi ko, halos pabulong, ngunit sapat na para marinig nila. Hindi ko kayang talikuran si Angela. Mahal ko siya. Narinig ko ang pagpanaw ng katahimikan. Parang biglang tumigil ang mundo. Ang mga mata nila'y sabay-sabay nagbago. Galit, sama ng loob, at pagkabigo ang bumalot sa kanila. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa mga sigaw nila kanina. Kung ganyan ang desisyon mo, ang sabi ni Papa, mabigat ang tinig, huwag kang umasa na susuportahan ka namin. Naramdaman ko ang bigat ng bawat salita niya. Ang puso ko'y parang nadurog, ngunit hindi ko maitatangging may bahagi ng sarili ko na nakaramdam ng kalayaan. Sa wakas, wala nang tanikala. Ngunit ang tanikalang iyon ay ang pamilya ko. Nagsimula akong maglakad palabas ng bahay. Ang bawat hakbang ko'y parang nagdadala ng bagong bigat. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko, ngunit alam kong hindi ko magagawa ang kabaliktaran. Hindi ko kayang talikuran si Angela. Pagdating ko sa labas, malamig na hangin ang bumungad sa akin. Tumingala ako sa langit, madilim, walang bituin. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Wala na akong pamilya. Sa isang saglit ang mundo ko'y nagbago. Ngunit para sa kanya, kaya ko itong tiisin. Pagdating ko sa bahay ni Angela, nakita ko siya sa may pintuan, nakatayo, naghihintay. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong naririnig niya ang mga bulong ng bayan, ang mga usapan tungkol sa amin. Alam kong pinili rin niyang tiisin ang lahat para sa akin. Mahal, ang sabi niya, mahina, ngunit puno ng damdamin. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Ayokong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Hindi ako sumagot. Sa halip niyakap ko siya ng mahigpit na para bang siya ang mundo ko. At sa sandaling iyon, siya nga ang mundo ko.
Ngunit bago ko pa maipikit ang mga mata ko sa yakap niya, may narinig akong sigaw mula sa loob ng bahay. Isang sigaw na malamig, puno ng takot. Si Angela biglang kumalas sa yakap ko, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Diyos ko, si Kuya, ang sigaw ng kapatid niyang si Marco. Tumakbo si Angela papasok ng bahay at sinundan ko siya. Sa loob, nakita namin si Marco na nakaluhod, hawak ang dugo ang katawan ng kanilang ama. Ang sugatang lalaki ay sumulyap sa akin at ang kanyang mga matay puno na nang bumukas ang pinto. Bumungad sa akin ang galit ng mga mata ni Papa. Hindi pa man ako nakakalapit ay naramdaman ko na ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Ang mga palad ko'y nanginginig habang hawak ang maliit na kahon na balak kong ipakita sa kanila ngayong gabi. Nasa loob nito ang singsing na kanina pa nakababad sa pawis ng mga kamay ko. Alam kong wala silang ideya sa balak ko, pero alam ko rin na hindi magiging madali ang gabing ito. Nasaan ka galing? Tanong ni Papa, malamig ang boses at puno ng pagsusuri. Tumayo siya mula sa sofa, ang mga kilos niya'y mabibigat, parang bawat hakbang ay dagok sa akin. Si Mama naman, nasa gilid, tahimik pero kita sa mukha ang pag-aalala. Hindi ko alam kung para sa akin o para sa sarili niya. Galing ako kay Leila, sagot ko. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Hindi ko na sinubukang magsinungaling. Alam kong kahit ano pa ang sabihin ko, mararamdaman nilang may kakaiba. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo dapat kinakausap ang babaeng yon, sigaw ni Papa, ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa buong sala. Napapikit si Mama, halatang pilit niyang nilulunok ang tensyon. Anong ginagawa mo sa babaeng yan? Hindi ba't malinaw na sinabi namin na masisira ang pamilya natin dahil sa kanya? Ang bawat salita ni Papa ay parang kutsilyong tumatarak sa dibdib ko. Pero sa halip na umatras, tumayo ako ng diretso. Itinaas ang tingin ko sa kanya. Mahal ko siya pa at wala na akong magagawa kundi ipaglaban ang nararamdaman ko. Tumayo si Mama, hawak-hawak ang braso ni Papa. Pero hindi ko alam kung para pigilan siya o para suportahan ang sinasabi niya. Anak, hindi mo naiintindihan. Ang pamilyang yon, ang pagkatao ni Leila. Hindi siya para sa'yo. Hindi siya mabuting babae, sambit ni Mama, mababa ang boses pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Hindi siya masama, Ma, hindi niyo lang siya kilala at hindi niyo sinubukang kilalanin. Ang tingin niyo sa kanya ay base lang sa kwento ng ibang tao, sa mga tismis, hindi sa kung sino siya talaga. Narinig ko ang pagbagsak ng baso sa mesa. Si Papa bahagyang yumuko pero ang mga mata niya'y nananatiling nakapako sa akin. Kung pipiliin mo siya, wala ka na sa pamilya namin. Iyan ba ang gusto mo? Yan ba ang pinili mong landas? Sa puntong iyon, parang tumigil ang oras. Ang puso ko'y naguguluhan, tila may digmaan sa loob ng dibdib ko. Pamilya ko ang mundo ko, ang pundasyon ng pagkatao ko. Pero si Leila ang naging tahanan ng puso ko, ang liwanag sa mga araw kong puno ng pagkukulang. Nilabas ko ang kahon mula sa bulsa ng sa unang pagkakataon, naramdaman kong parang hindi na ako bahagi ng pamilya. Ang mga mata ni Papa na dati puno ng init tuwing magkasama kami ay ngayon malamig na parang yelo. Si Mama na laging unang yumayakap sa akin tuwing may problema ako ay tumangging tumingin kahit saglit sa aking direksyon. At si Ate na palaging kakampi ko sa lahat ay tila naging estranghero, tahimik, walang reaksyon, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang paghusga. Hindi ko inakala na ganito kasakit ang maramdaman, ang pag-aalipusta ng mga taong pinakamamahal ko. Pero paano ba ako makakapili? Paano ba ako makakapamili kung ang puso ko'y hinihila sa direksyon na labag sa kagustuhan nila? Si Leila, ang babaeng kinaiinisan nilang lahat, ang babaeng sa tingin nila'y may dalang gulo at kahihiyan, siya ang nagbigay sa akin ng dahilan para maniwala muli sa pag-ibig. Alam mo bang pinagtatawanan tayo ng mga tao?
Sigaw ni Papa. Alam kong hindi lang galit ang naroon sa kanyang boses, may halo ring pagkabigo. Ang pangalan ni Leila ay naging mitya ng sunog sa pamilya namin. Ang simpleng pagiging magkasama namin ay tila isang malaking kasalanan para sa kanila. Pinalaki kita ng maayos, pero bakit siya? Bakit ang babaeng yan na walang respeto sa pamilya? Walang tamang direksyon sa buhay? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Paano ko ba ipapaliwanag ang isang bagay na hindi nila mauunawaan? Si Leila ay hindi perpekto. O may mga kahinaan siya. Hindi siya palaging tama. Pero siya ang nagpaalala sa akin kung paano maging totoo sa sarili ko. Sa tuwing kasama ko siya, parang lahat ng ingay sa mundo ay nawawala. Siya ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Hindi mo siya kilala, anak, sabi ni Mama. Halos pabulong ngunit puno ng sakit. Ang pagmamahal mo sa kanya ay isang pagkakamali. Ang mga tao sa lugar natin, pati na ang mga kaibigan mo, hindi na magtitiwala sa iyo. Ang pangalan mo, ang pangalan natin, mawawala ang respeto ng lahat. Ngunit paano ko sasabihin sa kanila na ang respeto ng mundo ay wala ng halaga sa akin kung ang puso ko'y pinipigilan? Ang pangalan, reputasyon, ang lahat ng bagay na pinapahalagahan nila ay hindi sapat para takpan ang nararamdaman ko. Ano ang halaga ng lahat ng iyon kung ang puso ko'y tumitibok para sa isang tao na ayaw nilang tanggapin? Gusto lang namin ang pinakamahusay para sa iyo, kuya, singit ni ate. Pero sa ginagawa mo, parang sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang pamilya natin, ang pagkakakilala sa atin. Iniisip mo ba kung paano ito makakaapekto sa aming lahat? Tumayo ako, pilit na nilalabanan ang bigat ng kanilang mga salita. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang panig, ngunit walang nakaririnig sa akin. Hindi nila naiintindihan. Hindi nila nakikita si Leila tulad ng nakikita ko. Sa kanilang mata, siya ay isang problema. Sa akin, siya ang sagot. Hindi ko kayo gustong saktan, sabi ko, halos pabulong. Pero mahal ko siya at hindi ko kayang talikuran ang nararamdaman ko para sa kanya, kahit na magalit kayo sa akin. Ang katahimikan ay bumalot sa silid, ngunit ang tensyon ay nanatili sa hangin. Alam ko sa mga mata nila wala akong nagawa kundi magkamali. Pero sa puso ko, ito ang tamang desisyon. Ang pagmamahal ko kay Leila ay hindi isang pagkakamali. Ito'y isang bagay na hindi ko kayang talikuran kahit na ang kapalit ay ang galit ng pamilya ko. Kinabukasan, nagdesisyon akong puntahan si Leila. Sa kabila ng galit at pagtanggi ng pamilya ko, alam kong kailangan kong makita siya. Hindi ko alam kung saan kami papunta o kung paano namin malalampasan ang lahat ng ito. Pero ang alam ko lang, kailangan ko siya sa piling ko. Pagdating ko sa bahay niya, nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at tila may kakaibang katahimikan sa loob. Tumawag ako, Leila, ngunit walang sagot. Pumasok ako ng dahan-dahan, ang kaba sa dibdib ko'y tumataas sa bawat hakbang. Sa sala may nakakalat na mga papel, mga sulat, mga larawan, at isang piraso ng papel na may pirma niya. Sa gilid ng mesa, nakita ko ang isang kahon na tila hindi pa nabubuksan. Ang puso ko'y bumilis ang tibok. May kung anong hindi tama. Sa isang sulok, may isang envelope na may pangalan ko. Binuksan ko ito at nagsimula akong basahin. Ang mga salitang naroon ay tila mga punyal na tumutusok sa puso ko. Alam kong mahal mo ako, pero hindi ko kayang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Mahal kita, pero kailangan nating maghiwalay. Sana balang araw maintindihan mo kung bakit ko ginawa ito. Ang mundo ko'y bumagsak. Hindi ko alam kung paano huminga. Ang lahat ng ginawa ko, ang lahat ng isinugal ko para sa kanya, ay parang nawala ng walang babala. Hindi ko alam kung magagalit ako sa kanya o maiintindihan ang desisyon niya. Pero ang sigurado, hindi ko na siya makita.
Lumabas ako ng bahay na parang wala sa sarili. Ang bigat sa dibdib ko'y hindi kayang sukatin ng kahit anong salita. At habang naglalakad ako pauwi, napansin kong may isang tao ang nakatayo sa gilid ng kalsada, si Papa. Pero hindi siya galit. Sa halip, may isang uri ng lungkot sa kanyang mukha. Alam ko kung saan ka galing, sabi niya, at alam ko kung bakit mo ginawa ang lahat ng ito. Pero anak, minsan ang pagmamahal ay hindi laging para sa atin. Minsan kailangan nating bitawan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang iyon. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inasahan, pag-unawa. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, tumutulo ang pawis ko habang nakatingin sa harap ng pinto ng bahay namin. Sa loob, naroon ang pamilya ko, ang mga taong minahal ko, at ginabayan ako sa buong buhay ko. Ngunit sa labas, sa likod ko, naroon si Bianca, ang babaeng kinaiinisan nila, ang babaeng pinili kong mahalin kahit pa alam kong laban ito sa lahat ng prinsipyo nila. Bago pa ako makapasok, hinawakan ni Bianca ang braso ko. Malamlam ang mga mata niya, pero alam kong may tapang pa rin siyang pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Sigurado ka ba rito? Tanong niya, mahina at halos pabulong. Hindi ko gustong masira ang relasyon mo sa kanila dahil sa akin. Tumitig ako sa kanya. Pinilit kong nangumiti kahit ramdam kong unti-unti akong kinakain ng kaba. Kailangan nilang malaman. Hindi ko kayang itago ka, Bianca. Mahal kita at kung hindi nila matatanggap yon, wala na akong magagawa. Binitiwan niya ang braso ko pero nanatili siya sa likuran, hindi gumagalaw. Alam ko, binibigyan niya ako ng espasyo para harapin ang pamilya ko ng mag-isa. Naglakas loob akong kumatok sa pinto. Ilang segundo ang lumipas bago bumukas ito at bumungad sa akin si Mama, ang kanyang mga mata agad nagtatanong. Anong nangyari? Bakit ang tagal mo? Tanong niya, pero bago pa ako makasagot, napansin niyang may tao sa likod ko. Napakunot ang noo niya at kahit hindi niya pa nakikita ng buo si Bianca, alam ko na kung ano ang nasa isip niya. Bakit siya nandito? Malamig na tanong ni Mama na para bang hindi niya kailangang banggitin ang pangalan ni Bianca. Sumilip si Papa mula sa sala at nang makita ang bisita ko, tumayo siya at tumingin sa akin ng matalim. Anong ibig sabihin nito, Miguel? Bulyaw ni Papa. Sandali lang. Pinilit kong ipaliwanag pero hindi nila ako hinayaang matapos. Dumating rin si ate mula sa kusina, hawak ang isang baso ng tubig. Nang makita si Bianca, agad niyang ibinaba ang baso sa mesa ng malakas, parang sinadya para ipakita ang galit. Talaga ba, Miguel? Siya ang babaeng pinili mo? Tanong ni ate at ramdam ko ang pagkapuot sa boses niya. Alam mo kung gaano karaming beses niyang ginulo ang negosyo ni Papa, kung paano niya sinira ang pangalan ng pamilya natin at ngayon, dadalhin mo siya rito? Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Alam kong magiging mahirap ito pero hindi ko inakala na ganito katindi ang magiging reaksyon nila. Hindi siya ang taong iniisip niyo, hindi niyo siya kilala. Oo, nagkaroon ng mga problema dati pero hindi na siya yun ngayon. Nagbago na siya at mahal ko siya. Hindi ko alam kung saan ko kinukuha ang lakas ng loob pero tuloy-tuloy kong sinabi ang nasa puso ko. Kung hindi niyo siya matatanggap, hindi ko alam kung paano pa magiging maayos ang lahat. Napatingin si Mama kay Papa at kahit walang salita, alam kong nag-uusap sila sa pamamagitan ng mga mata. Nang bumalik ang tingin nila sa akin, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na gagawin nila. Sa likuran ko, naririnig ko ang malalim na paghinga ni Bianca, na tila nagdarasal. Kung iyan ang desisyon mo, sabi ni Papa, mabagal at puno ng bigat ang bawat salita. Kung siya ang pinipili mo, huwag mo nang asahan na magiging parte pa siya ng pamilya natin. Natigilan ako. Dumagundong ang puso ko sa narinig.
Hindi ko alam kung ang ibig sabihin ba nito ay hindi na nila ako matatanggap o si Bianca lang ang tuluyang iiwas nila. Hindi nyo ba naiintindihan? Hindi ito tungkol sa negosyo, sa pangalan, tungkol ito sa buhay ko, sa pagmamahal ko. Pero hindi nila ako sinagot. Sa halip, tumalikod si Papa at bumalik sa sala. Si Mama tumitig sa akin ng matagal bago rin siya sumunod kay Papa. Tahimik na pumasok si Ate sa kusina at naiwan akong nakatayo sa pinto habang si Bianca nasa likuran ko. Pakiramdam ko, dinurog ako ng sariling pamilya ko. Akala ko, sa pelikula lang nangyayari ang ganito, pero narito ako, nasa gitna ng isang eksenang kailanman ay hindi ko inakalang mararanasan ko. Naglakad ako pabalik kay Bianca at nang makita niya ang mukha ko, alam kong alam na niya. Miguel, bulong niya pero hindi niya itinuloy ang sasabihin. Hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit, na para bang sinasabi niyang hindi niya ako iiwan kahit pa sa mga panahong ito. Mahal kita, bulong ko sa kanya. Wala na akong ibang pinili kundi ikaw. Magkasabay kaming naglakad palayo sa bahay, tahimik at mabigat ang bawat hakbang. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero alam kong hindi ko kayang bumalik sa bahay na iyon nang hindi nila tinatanggap si Bianca. Pagdating namin sa sasakyan bago pa ako makapasok, biglang tumunog ang cellphone ko. Ang pangalan ni Ate ang lumitaw sa screen at agad kong sinagot ang tawag. Miguel, sabi niya, mahina pero may kakaibang tono. Alam mo ba kung sino si Bianca? Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit galit kami sa kanya? Napakunot ang noo ko. Oo, alam ko, dahil sa negosyo, sa mga nangyari noon. Hindi siya sumagot agad. Nang magsalita siya, bumaliktad ang mundo ko. Hindi lang iyon. Siya ang dahilan kung bakit na-aksidente si Papa noon. Siya ang nag-utos na ipitin ang kotse ni Papa at muntik na siyang mamatay. Halos mabitawan ko ang telepono sa narinig ko. Tumitig ako kay Bianca, na nakaupo na sa passenger seat, inosente ang muka. Pero sa loob ko, nagising ang isang tanong na hindi ko kailanman inakala. Sino ba talaga ang babaeng minahal ko? Pagkatapos ng sunod-sunod na bangayan sa bahay, tumakas ako sa gabi ng walang paalam. Hindi ko na kayang harapin ang malamig na tingin ni Papa, ang maanghang na salita ni Mama, at ang tahimik na pag-iwas ng mga kapatid ko tuwing uuwi ako. Lahat sila ay tila nagkakaisang iparamdam na ako'y isang traidor, isang suwail, dahil sa pagmamahal ko kay Lyra, ang babaeng kinaiinisan nila. Ang gabi ay mahamog, ang mga ilaw sa kalsada'y mahina, pero ang tibok ng puso ko'y malakas. Ang bawat hakbang ko papunta sa bahay ni Lyra ay parang laban. Sa bawat yapak, naramdaman ko ang bigat ng kanilang galit, ang bigat ng kanilang mga salita na paulit-ulit na tumatak sa isip ko. Hindi siya para sa'yo, hindi siya mabuting babae, sisirain niya ang buhay mo. Ngunit paano ko sila paniniwalaan kung iba ang nakikita ng puso ko? Iba ang Lyra na kilala ko, mahinhin, maalaga, may tapang na hindi ko maipaliwanag, at higit sa lahat, may pagmamahal na tapat. Pagdating ko sa tapat ng pinto ng bahay niya, bumungad ang bahagyang liwanag mula sa bintana. Naroon siya, nakaupo at nagbabasa ng libro. Ang kanyang buhok ay tila kumikinang sa liwanag ng lampara at ang kanyang mga matay nakatuon sa pahina, pero alam ko, nararamdaman niya ang presensya ko. Hindi ko na kailangang kumatok, binuksan niya ang pinto bago pa man ako magdesisyon. Alam ko na darating ka. Aniya, may ngiti sa labi. Pero ang nangiti niya ay may bahid ng lungkot. Alam kong nararamdaman niya rin ang bigat ng sitwasyon, ang pagiging dahilan ng sigalot sa pamilya ko, ang mga panlalait na natanggap niya mula sa kanila, ang panghuhusga na araw-araw niyang binabata. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon siya, nakatayo sa harapan ko, matatag. Hindi na nila ako naiintindihan, bulong ko habang niyakap siya. Ang init ng kanyang katawan ay parang balabal na pumawi sa malamig na gabi. Pero ayokong sumuko, hindi kita kayang bitawan. Ang tanong,
Kaya mo ba silang bitawan para sa akin? Sagot niya, at ang bigat ng tanong na iyon ay parang suntok sa dibdib. Hindi ako agad nakasagot. Paano ko pipiliin ang isa kung parehong mahalaga sa akin? Naglakad kami sa likod ng bahay kung saan naroon ang maliit na hardin na madalas naming tambayan tuwing gusto naming mag-usap ng masinsinan. Ang hangin ay preskong-presko, pero ang tensyon sa pagitan naming dalawa ay tila sumasakal. Umupo kami sa lumang bangko at hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na siya nagsalita pero ang mga mata niya ay nagtatanong, hanggang kailan mo ako ipaglalaban? Hindi ko alam kung paano ko sila mapapaniwalaan na ikaw ang tamang babae para sa akin. Sabi ko, halos pabulong. Pero Lyra, alam kong ikaw ang gusto ko. Ikaw ang kaligayahan ko. Bakit hindi mo sila harapin at sabihin iyon ng direkta? Bakit takot kang magpaliwanag? Ako ba ang dahilan o ikaw mismo ang nagdududa? Ang kanyang tanong ay tila isang patalim na humiwas sa sarili kong pag-iisip. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon. Hindi ako nagdududa sa pagmamahal ko sa kanya. Pero ang takot na mawala ang pamilya ko ay isang bagay na hindi ko pa kayang talikuran. Bago pa man ako makapagsalita, narinig namin ang tunog ng makina ng sasakyan. Bumungad ang liwanag ng headlights mula sa harap ng bahay ni Lyra. Tumayo siya, nagtataka. Ako naman ay nanlalamig, alam ko na kung sino ang dumating. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Papa. Ang kanyang tindig ay mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Kasunod niya si Mama at naroon din ang dalawa kong kapatid. Hindi ko inaasahan ang kanilang pagdating lalo na sa ganitong oras. Hindi ka na namin kayang hintayin umuwi, kaya kami na ang pumunta rito, sabi ni Papa. Ang tono ng kanyang boses ay malamig, halos walang emosyon. Gusto naming tapusin na ang kahibangan mo. Ang babaeng ito, ano ba ang meron sa kanya? Bakit mo kami kayang talikuran para sa isang tao na hindi mo pa kilala ng lubos? Hindi siya isang kahibangan pa, sagot ko, nang may tapang na pilit kong binuo. Si Lyra ang mahal ko at hindi ko siya bibitawan. Hindi mo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Ang ginagawa mo ay hindi lang tungkol sa iyo. Binabasura mo ang pangalan ng pamilya natin. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak tayo. Ang boses ni Papa ay umaling-awngaw sa buong paligid at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Si Mama ay tahimik pero ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Tila sinasabing, huwag mo na kaming saktan pa. Si Lyra sa kabila ng lahat ay nanatiling tahimik. Ngunit bigla siyang humakbang patungo kay Papa at ang lahat ay nagulat. Ang dating mahinhin niyang tindig ay napalitan ng tapang. Hindi ko intensyon na sirain ang pamilya ninyo, sabi niya, diretso ang tingin kay Papa. Pero mahal ko ang anak ninyo at wala akong balak na sumuko. Bago pa man makapagsalita si Papa, narinig namin ang tunog ng sirena mula sa malayo. Pabilis ng pabilis ang tunog hanggang sa tumigil ang isang pulang sasakyan sa harapan ng bahay. Bumaba ang 2 pulis at ang isa ay lumapit sa amin. May tumawag sa amin, sabi ng pulis, ang tingin ay nagtatanong. May gulong ba dito? Lumingon si Papa kay Lyra. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit may bahid ng panlilin lang. Oo, may gulong dito. Ang babaeng ito ay nananakit sa pamilya namin. Kailangan namin siyang dalhin sa presinto. Napatulala ako. Hindi ko inasahan ng ganitong klaseng kilos mula sa sariling ama ko. Si Lyra ay nagulat, pero hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag kahit na ang sitwasyon ay bumaliktad ng ganito. Pa, hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw ko, ngunit walang sagot si Papa. Ang pulis ay humakbang papalapit kay Lyra at ang lahat ay tila bumagal. Sa isang iglap, naramdaman ko ang panginginig ng buong katawan ko. Sa puntong iyon, alam kong may isang bagay na kailangan kong gawin, pero hindi ko alam kung magagawa ko.
Ang tanong, sino ang pipiliin ko sa gabing ito? Malamig ang dampi ng hangin sa gabi, ngunit tila mas malamig ang titig ng aking ama habang nakatayo siya sa pinto ng bahay. Nasa harapan ko si Leila, ang babaeng mahal ko, at sa likuran niya ay ang buong pamilya ko. Lahat sila nakatingin, lahat sila galit. Parang nagdudugo ang bawat segundo na lumilipas habang nasa pagitan kami ng dalawang mundong magkasalungat. Ramdam ko ang bigat ng desisyon na kailangang gawin, ngunit sa ngayon, wala pa akong lakas upang magsalita. Rafael, anong ginagawa mo? Tanong ng aking ina, ang boses niya puno ng hinanakit. Hindi siya sumisigaw, ngunit mas masakit ang bawat salitang ibinubulong niya. Parang sinasaksak ang konsensya ko. Hindi mo ba naiintindihan ang ginawa ng babaeng yan sa pamilya natin? Napatingin ako kay Leila, hindi siya nagsalita pero halata sa mga mata niya ang takot at pag-aasam. Alam niyang hindi siya tanggap ng pamilya ko. Alam din niyang siya ang dahilan kung bakit lumayo sa amin ang tiyuhin kong si Manuel, ang taong tinuturing kong pangalawang ama. Ang galit ng pamilya ko kay Leila ay parang apoy na hindi na maapula at ako ang naging mitya. Rafael, sumama ka sa amin. Huwag mong hayaang sirain ng babaeng yan ang buhay mo. Ang sabi ng kapatid kong si Lara, halos pumutok ang mga ugat sa leeg niya sa galit. Sa likod ng galit naroon ang pagmamakaawa. Kahit hindi niya sabihin, alam kong natatakot siya na mas piliin ko si Leila kaysa sa kanila. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang lahat ng ito, ang alitan, ang galit, ang pagkakalayo. Hindi ko rin alam kung kailan ko natutunang mahalin si Leila sa kabila ng lahat. Ang alam ko lang, sa tuwing tinitingnan ko siya, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko nararamdaman kahit kailan kasama ang pamilya ko, kalayaan. Ngunit ang kalayaang ito ay may kapalit. Hindi ko siya iiwan, sagot ko sa wakas, mahina ngunit matatag. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas na iyon, pero sa sandaling iyon, sigurado ako sa bawat salitang binitiwan ko. Naglakad si ama papalapit sa akin. Mabibigat ang kanyang hakbang at sa bawat yapak, parang nararamdaman ko ang pagguho ng lahat ng bagay na alam ko tungkol sa kanya. Ang ama ko na minsang kinatatakutan ko, ang ama ko na hinangaan ko bilang haligi ng pamilya, ngayon ay isang taong hindi ko maunawaan, isang estranghero. Rafael, sabi niya, ang boses niya mababa, ngunit puno ng banta. Kung pipiliin mo ang babaeng yan, huwag mo nang asahang tatanggapin ka pa namin. Sa bahay na ito, walang lugar para sa mga taong nagtataksil sa pamilya. Tumayo ako sa harap ni Leila, parang isang sundalong handang harapin ang bala. Nararamdaman ko ang mga mata ng pamilya ko, ang bigat ng kanilang galit, ang init ng kanilang mga damdamin. Sa likod ko, nararamdaman ko rin ang panginginig ni Leila. Hindi siya umiiyak, pero alam kong pinipilit niyang maging matatag. Sa sandaling iyon, alam kong kami lang ang meron sa isa't isa. Hindi ko iniwan ang pamilya ko, sagot ko, mas matapang kaysa sa inaasahan ko. Pero hindi ko rin kayang talikuran ng taong mahal ko. Bago pa makasagot ang ama ko, narinig ko ang tunog ng sirena sa labas ng bahay. Napatingin kaming lahat at sa paglingon ko, nakita ko ang isang pulis na bumaba mula sa patrol car. Napakunot ang noo ko. Walang sino man sa amin ang tumawag ng pulis, kaya't bakit narito sila? Rafael Cruz? Tanong ng pulis, ang boses niya malamig at formal. Oo, ako yon, sagot ko, naguguluhan. Hinihiling naming sumama ka sa presinto, may reklamo laban sa'yo. Halos hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa narinig. Sino ang nagreklamo? Ano ang ginawa ko? Napatingin ako sa pamilya ko, ngunit lahat sila ay parang mga estatwang walang ekspresyon. Nakatingin din si Leila sa akin, pero sa mga mata niya, naroon ang pag-aalala at ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa likod ng lahat ng tensyon, may isang tanong na biglang sumulpot sa isip ko.
Sino ang nagpasimula ng lahat ng ito? Nang lumingon ako kay Ama, nakapansin ako ng kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi ito ng ngiti ng galit, kundi ng tagumpay. Parang may alam siya na hindi ko pa naiintindihan.